Currently po, magkano po ang salary grade po niyo? 29 po. 29. Magkano po ito monthly? Nasa 160 plus po. 160,000. Nasubukan niyo po ba na maging minimum wage earner? Sapagkat Hindi po. ako po ay nag-aral ng mabuti, mahirap lang ho kami noon at nagsikap ako Opo. para maging competitive. We recognize that po. Marami rin po na mga nag-aaral na mga minimum wage earners natin. Pero nananatili na minimum wage earner. So, hindi naman po natin kine-question yung level ng pinag-aralan natin. Ang tinatanong ko po dito, hindi nyo po masagot ng diretsahan kung sapat ba o hindi ang kinikita ng minimum wage earner mapa-NCR o probinsya dahil hindi nyo po naranasan maging minimum wage earner. Tama ho ba? With due respect, Your Honor, I have actually answered your question that in my case, it is not enough. But as I said, the question is relative depending on the situation of the person. But for me to say that is not sufficient officially is not for me to say because I have already stated the official statistics provided by our Philippine Statistics Authority. Maraming salamat po. Thank you po. Naintindihan po natin yung predicament ni ma'am. Ngayon po, pwede niyo po ba kaming i-guide sa kung ano uli ang basis sa pagde-determine ng minimum wage? Sa atin pong pagde-determine ng minimum wage, tayo po ay guided, ang ating pong mga regional boards ay guided by 10 criteria for minimum wage determination and we can actually group them into three. The first, as I mentioned a while back, is about the needs of workers and their families. The second is about the employer's capacity to pay. And the third is the requirements of economic development. Mag-agree po ba kayo na ang mga nakaraang wage orders na inilabas ay hindi tumutugon doon sa needs of Filipino workers and their families? Katulad po ng nabanggit ko sa inyo kanina, yung ating pong desisyon ng ating mga regional boards ay nakabatay po doon sa mga criteria na yon na nabanggit ko at ito ay kanilang binabalanse ng mabuti upang kung ano man yung increase sa wage na ibibigay sa mga workers ay masisiguro natin na hindi makakaapekto sa economic development goals ng ating bayan and at the same time maibibigay po ng ating mga mamumuhunan sapagkat ang demand for labor po is a derived demand. So kung wala pong trabaho, kahit gaano kataas yung iset natin na minimum wage, hindi rin po ito mabibigay kung wala hong mga kumpanya or mga maliliit na negosyo na mag-e-empleyo po sa kanila. Kaya masasabi natin na napaka-delicate ng role at napakahirap ng desisyon na ginagawa ng ating mga regional boards sapagkat number one, ito ay political, ang issue po ng sahod. But at the same time, they also recognize that even if the issue is political, they have to put science into it to make it an effective policy. Salamat po. May sagot po kasi doon. Actually, ang lagi pong desisyon ng mga RTWPB, so mga regional wage boards, nakapaling palagi sa interes ng mga malalaking negosyante. Kasi lagi pong binabanggit kapag magtataas ng sahod, kailangan nating mag-strike ng balance. Kailangan nating intindihin ang mga negosyante. Paano naman yung mga manggagawa? Hindi iniintindi. Kasi may datos na Throughout the years, GDP, real GDP has been increasing. Also with labor productivity. Ibig sabihin, ito yung aktual na nagagawa ng mga manggagawa ng mga serbisyo at produkto. In a study by UP Soler, since 2001 up until present, real labor productivity has been increasing along with real gross domestic product. Sabihin, maraming naiaambag ang mga manggagawa sa ekonomiya, marami rin ang kanilang nagagawa ng mga produkto at serbisyo. But if you're going to take a look at real wages since 2001, real wages have remained virtually the same or stagnant. So the question is, who benefits from the growth of our economy and the growth of our labor productivity? Madali po nating i-deduce doon, Mr. Chair. Ang nakikinabang po ay mga
malalaking negosyante at hindi ang mga manggagawa. So whenever we demand for higher wages, that is what we are particularly taking a look at. Yung share, just share in the fruits of production na iniambag naman ng mga manggagawa. And we can always take a look at data. Year by year, the Forbes, tignan na lang natin yung mga pinakamalalaking negosyante, individual at mga pamilya. They are reporting billions of pesos every year in net profits. And yet, pag tinignan ang mga manggagawa, mga minimum wage earners, grabe naman ho, kadusta-dusta ang kalagayan, hindi tumataas ang sahod ng mga manggagawa. So would you care to comment with that? Kasi may sagot na ho eh. Ang mga regional wage boards kailanman ay hindi pumaling sa interes ng mga manggagawa at laging kinukonsidera ang interes ng mga malalaking negosyante. Kawawa naman ho ang mga manggagawa. So yun po ang pinupunto natin dito kasi you cannot say na balanse ho natin. Tatos na nga ho nagsasabi, tumataas ang economic productivity, tumataas ang labor productivity ng mga manggagawa. And yet, the real wages of workers have remained virtually the same since 2001 up until the present. So what will the NWPC say about this? Sir Chairman, pwede po bang magbigay lang ng kasagutan dun sa mga tanong? Yes po. Una po yung tanong na sapat o hindi sapat. Gusto ko pong susugan yung sinabi ng Executive Director na ang sapat po o hindi sapat ay relative. Pero gusto ko pong balikan na ang sistema po ng pag-fix ng minimum wage ay nandun po sa mandato ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Pag sinabi po natin na tripartite, nandun po na naka-embed na po, inputted na po yung mga kinatawan ng manggagawa. At sila po ang nagtatalakay. Ang ginagawa po siguro ang dapat gawin ay tignan po natin kung ano po ang mga dapat pang improvement dun sa mekanismo. Kaya naman, batid ko po na maraming nakahain o nakapending na proposal para baguhin ang sistema. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang karapatan at kapangyarihan po na magpanukala at magpasa ng batas ay aming kinikilala at nirespeto sa bahagi po ng DOLE. Nasa inyo po ang kapangyarihan. Kami po ang aming tungkulin, pag nagkaroon na po ng panukalang batas na naging batas, implementor po kami. At gusto ko rin po idagdag, Mr. Chairperson at mga kasama po natin ang mga honorable members ng committee, na kami po ay laging handang magbigay ng aming input sa inyo pong mga talakayan. Sa katunayan, tayo po ay bahagi. Tayo po ay kasama doon sa pagdinig. Yes. Doon po sa Senado. Yes. At akin naman din pong pinaabot doon na kami po ay hindi naman sumasagka o tumututol categorically. Dahil bahagi po ng trabaho namin, magbigay po ng inputs. Kung sa pananaw po ninyo ay hindi na angkop ito pong sistema na atin po namang nakikita. Kahit po ito sa rehiyon natin sa ASEAN at even po sa bahagi po ng International Labor Organization, meron pong convention dyan na tinitignan din po yung tripartite composition ng ating minimum wage fixing mechanism. Pero again, just to reiterate, kasama nyo po kami dun sa mga layunin na paangatin ang kalagayan ng mga manggagawa. Subalit, kagaya po ng nasabi ninyo, just share in the fruits of production. Meron pa pong katagdagan na provision yung nasabing same Article 3, Article 13, Section 3. Binibigyan din po ng pagkilala ang karapatan ng mga nagninegosyo sa expansion and growth. So, kaya kung hindi man po ninyo talaga matatanggap yung aming sinasabi na kailangan namin mag-balance, ang DOLE po kasi ang kanyang constituency, kagaya po ng ipinakita kanina na nakita naman po ninyo, bahagi po ang employers at saka ang workers. Kaya po tripartite. So kung meron po tayong nakikita na pwedeng pagbabago, kami naman po bukas ang aming kaisipan. Yun din po ang sinabi ko kanina nung ako po ay magbigay ng panimulang pangungusap. So yun po yung aming tugon dun sa inyong mga tinatanong. Dahil nakita ko naman po yung line ng inyong pagtatanong. Sapat, hindi sapat. Sapat to us is never actually categorically masayang sapat unless talagang pusing na po o lampas-lampas na yung mga tinatanggap. Lagi pong nabanggit ko nga po kung nung kayo'y nandun sa Senado, ito pong trabaho na pag-fix ng minimum wage
It's always a difficult, thankless job, especially sa mga member po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. But, having said that, meron po kaming mandato. Yung mandato po, pinagkaloob ng Kongreso na kung saan kayo po ay membro, kaya kayo rin po ang pwedeng magbago kung gusto po niyong baguhin yung sistema. Yun lang po siguro ang aking pwedeng maidagdag sa mga sagot po ng ating Executive Director ng NWPC. Fully understood po. Can I respond, Mr. Chair? Yes, Kong Eli. Also, after the response, can you please wrap up, boss? Thank you. Okay po. Naiintindihan ko po kaya nga po yung dyan sa regional wage boards at yung kasalukuyang mekanismo sa kung paano itinatakda ang pagpapasahod, wala po talagang lohika yan. Yung RA 6727, yung regionalization of wages. Kaya nga ho, kahapon, tama ho yun, nandun din ho kayo sa Senate Committee on Labor at nagpahayag din ho kayo ng inyong pagtingin doon sa pagkakaroon ng isang national minimum wage. Ang tindig po dyan ng mga manggagawa, dapat nang repasuhin yung batas na yan dahil mahigit 36 years, mag-aapat na dekada na mula nang naisabatas yung RA 6727. And the position of the workers, very clear. Kailangan ng repasuhin yan. Kaya po ginagawa ng Kongreso ang kanyang trabaho para repasuhin na yung RA 6727 na na-enact noong 1989. Ngayon po, in line with this, Mr. Chair, just a quick manifestation. Categorically po, kasi hindi nga po natin makita kung anong tindig ng DOLE. Sa pag-aalis ng provincial rate, at kayo naman din kanina sa ating palitan ng mga punto, nakikita natin merong kahinaan doon sa mga RTWPBs natin. Papabor ho ba kayo na alisin o baguhin yung wage fixing mechanism natin? Liwanag naman po ang tugon ko kanina at uulitin ko lang, kami po ay kumikilala at rumirespeto sa kapangyarihan po ng Kongreso, both houses. Siguro po dapat maunawaan din at with due respect po, kami po kasi ay uulitin ko lang, Department of Labor and Employment po kami. Hindi po namin siguro pwedeng dapat na categorically tatayuan ng isang usapin dahil yun po naman ipagpapakita ng bias o ng partiality. Gusto po naming kilalanin ang wisdom at better judgment po ng bumubuo ng ating Kongreso dahil nakikita po namin, kagaya kahapon, mag-iimbita kayo din ng mga resource person. Siguro ang dapat lang po namin na ipaabot, siguro mapakinggan ng mabuti dahil pare-parehas naman po ang layunin, paangatin ang kalagayan ng mga gagawa, pero pagsabayin na rin po natin, paangatin ang kalagayan ng mga negosyo. Parang nabanggit po kanina, sana maingganyo natin, maakit natin ang mga manggagawa na dito na lamang magtrabaho. Pero nakikipagkumpetensya po tayo. Alam po naman ninyo at batid ninyo na hindi lamang po tayo mayroong paghamon dito sa ating locally, sa region, and internationally. Lahat naman po yan mayroong epekto sa atin. So kinakailangan po ay tingnan natin mabuti, suriin natin ano ba ang hakbangin na pwedeng gawin, pero magkasama po yung pagtingin sa pag-aangat ng kalagayan ng mga manggagawa at ng kanilang pamilya. Yun naman po ang bottom line din ng mga gawain, ng mga programa, ng mga pondong pinagkakaloob ng inyong ng Kongreso upang tutukan yung patuloy na paglago ng ekonomiya na dapat mag-redound po sa pakinabangan ng ating mga manggagawa.